Si Rafi Rico naman, Manila Times. Good morning, Secretary. Tungkol po ito sa isang variety ng rice, ito po yung golden rice na di umano in-eksperimento pa at pinag-aaralan sa ngayon sa UP Los Baños at maaari daw pong mailabas sa darating na 2013. Ang tanong ko po, kasama po ba sa kanilang pag-aaral ang maging presyo nito kung sakali pong mailabas na sa merkado? Medyo curious lang po kasi ako, Secretary, kasi golden rice ginto o baka maging ginto rin ang presyo nito. Tama po kayo. Actually po, ito po inabot na po namin programa na may pag-aral, kaya ipinaayos po natin. Pero hindi naman po ito agad-agad na po pwedeng ilagay sa merkado unless na ito po ay natin na it will be safe sa mga magko-consume nito. At tama rin po naman na ini-intensify ito ng vitamin A, I think. So, tama rin po yun. Ngunit, ito po ba ay gusto kong lumabas din sa pag-aaral after na they have produced this, ipa-validate din natin, pabalik naman. Yung bang nai-induce na vitamin A on the rice grains, ay enough na ba ito para talagang hindi na rin kumain ng vitamin A? O baka it might be better na lugar na gano'n, i-encourage na lang natin na yung walang controversial na bigas ang ating ipatanim. And then, encourage na lang natin silang mag-fill up ng their source of vitamin A, kagaya po ng ibang mga gulay na kailangan natin, kalabasa, na napakadali naman pong i-produce sa ating bansa. Actually, ito po yung isa sa pinopromote ng high-value crops, na turuan po yung ating mga magsasaka. Isa po ito sa mga programa ng Department of Agriculture to ease the pressure on rice, na para po ma-encourage ang mga Pilipino na mag-consume ng mas maraming gulay at nang mabawasan po yung requirements sa rice. Secretary, ano po ba ang pagkakaiba nito sa ibang variety ng rice? 45 lang po ng 45 po ito ng vitamin A. Okay. Yun po. Okay, Iba po yung kulay. So, yun nga po, after na maipag-produce po ito, yun naman po, i-validate naman natin pabalik before po siya ilagay sa merkado. So, makakasa po siguro kayo na hindi pa po ganun kadali. Okay, thank you po. Salamat po. Thank you. Si Kay Alabe naman. Sir, yung pagkatapos ni Pinoy na US trip, pinangangalandakan niya doon yung coconut investments. May pumasok na ba? And ano bang order sa inyo? Totoo ba yun, sir? Opo naman. Actually, meron po, yung pong ginagamit sa States na yung Vita Coco, talagang galing na po ito sa Pilipinas. Ang nagiging ang ikinagugulat lang nga po ng iba, sabi ng ibang local na pangangailangan sa bansa, baka po ito maka-epekto doon sa local nating requirements. Kita po namin, kausap ko po ang administrator ng Philippine Coconut Authority, and in fairness to the President po, even before po lumabas itong mga balitang ito, the President ay talaga po meron siyang special instruction sa akin na araling mabuti yung tungkol sa coconut kasi marami ng report sa kanya dumadating na sa lubhang kahirapan ng mga coconut farmers. So this time, ito na po yung pinakamalaking budget ng Philippine Coconut Authority, buhat ng ito po ay matatag. Ito pong 2012 budget. And yet, meron pa po kaming irata na ginawa doon sa budget na pinadagdagan pa po natin. So, lalong-lalo na pong matutuwa ang mga kapatid po natin sa magsasaka. And I think the best effort na magagawa natin and the shortest possible solution doon sa pangangamba ng Pilipino ay magkaroon po talaga ng massive fertilization. Kasi yung pong fertilization, in 12 months time, malaki po yung maiko-contribute. Pero at the same time, massive din po yung ating replanting program dahil marami na pong matatandang puno. So, dapat po simultaneous ginagawa yung replanting at saka yung pong fertilization program. Follow up lang, may mga papasok pa bang malalaking investors about sa coconut? May sinabi si Pinoy nun, pero I don't know kung nasaan na yung stage ng talks. Hindi pa po kami nagkausap uli ng Pangulo since nang dumating siya galing sa Amerika. Umalis naman po siya kahapon ay nasa ibang okasyon po naman ako. So, I'm sure na pagbalik po niya galing Japan, ipatatawag po ako at kami po ay magkakaroon ng
ng pag-uusap tungkol dito. So, wag po kayo mag-alala at babalitaan ko po kayo. Sir, di ba yung mostly ng exports natin sa coconut is copra, yung raw materials, and yung kailangang i-export ngayon or yung binibida are mostly may value added na we don't have the facilities for that or enough coconut trees? Tama po kayo. Actually, hindi po copra, kundi crude coconut oil extracted from copra po ang nailuluwas natin. 80% actually ng ating export earnings comes from the crude coconut oil export po natin. Tama rin po yung sinasabi ni Kay na dapat ay kasama nyo po kami dyan sa pananaw na dapat ay mag-adding value tayo doon sa ating crude coconut oil bago. Kasi nakatingala po tayo sa Rotterdam at saka sa Amerika kung ano yung presyo nila eh. So this time, at least we can process po yung crude coconut oil into biodiesel o yung cocomethyl ester. Marami pa pong gamit, tama po kayo. So talagang kasama po yan doon sa ating mga pinapangarap, na dagdagan pa po natin yung mga processing. Kasama rin doon sa roadmap ng PCA, yung paglalagay ng mag-improve po tayo, yung pong whole nuts na binibili po natin, na kung saan pwede pong i-process ito na pwedeng makakakuha ka ng virgin coconut oil, pwede ka makakuha ng flour, pwede ka makakuha ng milk, yung milk, coconut milk na pwede pong gamitin sa ice cream. Meron na po tayo, may technology na po tayo at meron po tayong makina. So this time, mukhang ang pinag-uusapan po namin ni Administrator Forbes po dito, lugar na yung mga sobrang layo doon sa mga lugar na mayroon pong mga oil mills, pagpadala kami ng medium scale na mga equipment para ang atin pong iluluwas ay yung pong semi-process. Nandun po kami ngayon sa pag-aayos ng programa dito. Sir, last question na lang. May ba tayo, idadagdag na hectareage dun sa coconut farms, plantations natin, and number of coconut trees in the next few years? Kasama rin po yan doon sa pagpapadagdag. Pero mas aggressive po tayo doon sa mga lugar na matatanda po yung mga puno na i-replace po agad natin. Kasi usually po yung mga idadagdag na sinasabi po natin nandun sa mga upland. So ito po na mga may access, kasi once na mas prioritize po natin sila, again, mag-request sila ng kalsada, again, mag-request sila ng mga kung ano-anong equipments. Samantalang yung pong may matatanda, ay magpatanim na po tayo agad. At we are encouraging nga po yung pong mga varieties na 4 years lang namumunga na. So, ito po, napakaganda. Ito po, isa pa ring magandang teknolohiya sa atin pong coconut industry ngayon. Bukod po dun sa Zamboanga, sa Quezon po, we have established yung pong Makapuno tissue culture production. Ng Makapuno, it costs us around 600 pesos per planting material. So, pag natapos na po next year yung mga production sa Quezon, we can cut the price up to 50%. Mga 300 pesos na lang po. So, ito po, napakagandang industriya po yung para sa Makapuno. Tuloy-tuloy po yung ating mga research tungkol dun sa nyog. Sir, last na lang. Yung mga coconut farmers natin, sila yung yung income nila, isa sa mga pinakamababa pa rin. Tapos, but at the same time, they are the highest export earners natin sa agri-sector. I mean, may disconnect dun sa figures na yon, and I mean for the longest time that has been happening. How are we going to address that considering natataas pa rin yung prices for the next year? Tama po kayo, salamat ng marami. Actually po, ako po galing sa isang coconut producing province, Quezon province, kaya alam ko po yung damdamin ng taga Magniniyog. So ngayon po may ongoing program na tayo, yung pong kaanib program po ng Philippine Coconut Authority ay nagbibigay po ng additional livelihood ron sa kanilang mga kasambahay. Yung pong mga asawa nila, asawa po na magniniyog pala, hindi po mga asawa. Asawa po na magniniyog, ititrain po natin sa paggagawa ng mga byproducts doon sa ilalim ng niyogan, tsaka po pag i-intercrop under the coconut.
Kasi kung ang coconut po ay hindi natin i-value yung paglalagay ng intercropping, hindi po talaga sasapat na mabago yung takbo ng buhay nila. So this time, ini-encourage po natin ang pagtatanim ng kape, pagtatanim ng kakao, at saka po yung mga vegetable, at saka yung pong aanihin nila, even yung pong pagde-develop ng mga packaging, at saka po, part po ito ng programa ng Kaani program. All throughout the country, ito po in-roll out po natin. Since last year pa po nag-start ito, mayroon na po kaming ilang ongoing na successful. Ngayon po, ini-expand na po natin, ini-expand.